change of leadership sa Senate, and how do you see this affecting the impeachment proceedings against the Vice President? Of course, it happened because of the numbers. Nakakuha sila ng 30. Now, hindi natin maiwasan magduda o mag-suspect na yun ay may kinalaman sa impeachment. Dahil alam naman nila na yung voting sa dito sa House at alam naman nila na and it turned out to be really an overwhelming majority ng bumoto ng yes for the impeachment of the Vice President. So, they did that, change leadership. Ano pang ibig sabihin noon? Ano ba ang balak nila? Yung po ang tanong natin, ano ba ang balak nila yung bagong majority sa proseso ng impeachment? Ito ba ay pagbubulungin ng mabilis at ng maayos? O meron mo silang ibang plano? Because there is a note na karamihan, yung majority of 13 ngayon ay mga pro-Duterte, mga die-hard mga Duterte supporters sila. But of course, hindi ko naman dinalahat. Ano naman yun, siguro moderate lang yung pagiging supporter nila sa mga Duterte. Pero yun mo ang hinihintay ng taong bayan. What's next? What's next? Tatalakayin mo kaagad nila yung articles of impeachment once these are transmitted to the Senate. Kasi sa House, ika-transmit kaagad yan. Hindi nga ngayong araw. Bukas ika-transmit yung articles. So, i-accept ba kaagad nila yan, yung articles of impeachment? They have to. Wala silang choice. Kung magkukonvene ba kaagad sila as an impeachment court, again, they have to. Wala naman silang choice sa usapin na yan. Kasi malinaw sa Constitution na trial shall forthwith proceed kapag nandun sa kanila the articles of impeachment. Maasa pa rin tayo na gagawin ng Senado kahit merong pagbabago ng liderato, na gagawin ng Senado na ayon lahat sa saligang batas, yung usapin ng pananagutan o magpapagawa. Kung yung Constitution kasi, yun din yung umihiram noong 19th Congress, at least what happened to the articles of impeachment? Sana nga hindi na yun maulit. Kasi naging interpretasyon na ng salitang court ng dating Senate President noon, si Senator Escudero, ay sa tingin ko taliwas talaga sa text at sa tenor at sa spirit ng Constitution. Although we have the Supreme Court decision, the recent Supreme Court decision saying that it's within reasonable time, pwedeng sooner or later, shorter or longer period, binibigyan ng discretion actually yung Senado kung kailan i-convene. So, sayang nga dahil nga yung pinalitan ni Senate President ay meron na siyang mga sinabi na para sa kanya ang forthwith ay kaagad-agad. Kung pwede ngang kinabukasan ay gagawin. Pero hindi naman ibig sabihin may trial na kaagad kinabukasan a few days later after the receipt of the articles of impeachment. Kasi meron pang mga ibang mga initial or preliminary steps na dapat gawin. Like for example, yung formal acceptance, yung formal presentation ng articles of impeachment, tsaka yung pagpapadala ng summons requiring the impeached official, the VP, to file his answer. And meron din option yung prosecution to file reply. At baka nga magkaroon pa ng pre-trial para mailahad na yung mga ebidensya, magkaroon na ng mga marking of evidence dyan. Pero at least gumagalaw ang Senado kapag ganyan ang gagawin nila. Ang importante po at inaasahan natin ay mag-convene kaagad sila at sumumpa na sila as senator judges para umusad na ang proseso. Not necessarily trial proper, but other preliminary processes.